Sa makipot na bahagi ng Bueno Fonteno Cave sa Italy, dahan-dahang binuhat ng babaeng cave explorer na natrap at nahulog doon mula pa noong linggo. Hirapang nasa 100 rescuer at medical team. Ang pinaghulugan kasi hindi pa nagagalugan at nasa 100 metro ng masisikip na lagusan ang kailangang paluwagin. Sa ulat ng local media, stable ang lagay ng babaeng naka-stretcher at baka sa Huwebes pa siya makalabas. Lumalabas na noong 1 taon, natrap na rin doon ang babae. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang Vanuatu, isang kapuluan sa Pacific Ocean. Kita sa ilang video ang lakas ng pagyanig. Nagdulot ito ng takot at panik sa maraming residente. May mga pagguho pa dahil sa pagyanig. Kabi-kabila rin ang mga napinsalang gusali. Sa datos ng local police, isa ang napaulat na nasawi, habang ayon sa United Nations, kinukumpirma ba ang 6 na naitalang patay. Lagpas 100 Noche Buena items ang nagmahal na, mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Ayon yan sa price guide ng Department of Trade and Industry. Bumaba naman ang presyo ng ilang brand ng mayonnaise, macaroni, pasta at all-purpose cream, habang may ibang hindi pa nagbago ang presyo. Sa ilang palengke naman, tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng karneng baboy at manok. Kahit may mga bagyo at banta ng African swine fever, sapat naman daw ang supply ng agricultural products na sangkap pang Noche Buena ayon sa Department of Agriculture. Bagong silang na sanggol ang inilalako online ng sariling ina sa Taguig. Ang pagkakaaresto sa kanya matapos mabisto sa report ni Chino Gaston. Bitbit ang 13 araw na gulang na sanggol, inaresto ng mga operatiba ng PNP Women and Children's Protection Center ang nanay na ito sa lungsod ng Taguig. Ayon sa pulisya, nagpanggap silang gustong mag-adapt ng sanggol matapos itong ialok ng sospek ang sariling anak online. 13 days old ang bata. Inalok sa internet, tayo naman may undercover tayo na police. Ayun yung naging way namin para ma-entrap yung nagbebenta. Dahil sa nabistong pagbebenta ng anak, nahaharap ang sospek sa paglabag sa RA 7610 o ang Child Abuse Law at Human Trafficking. Payo ng PNP sa mga gustong magpaampon ng anak. Actually, dinidiscourage nga natin talaga na mag-end up sila dito sa illegal adoption. Kasi sabi nga ng DSWD, medyo inis na nila yung process to adopt a child. Sa datos ng PNP Women's and Children's Protection Center, 22 social media sites ang nag-aalok ng illegal adoption. Napatanggal na raw ng PNP ang ilan, bagamat may mga nag-ooperate pa rin na binabantayan ngayon ng pulisya. Bukod sa illegal adoption, sinusubaybayan din ng PNP ang mga grupong nag-aalok ng illegal surrogacy, kung saan mga Pilipinang menor de edad ay pinagdadalang tao ng mga mayayamang foreigner kapalit ng pera. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede pang humabol sa inyong travel goals this 2024. Pamundok at magtampisaw sa Combo Adventure sa Zambales sa report ni Rafi Tima. Ngayong patapos na ang taon, why not reach for the skies? Isama na sa inyong travel goals ang bundok na matatagpuan sa bayan ng Cabangan sa Zambales, ang Mount Mariglem. Sa taas na 573 meters above sea level, aabutin ng 2 hanggang 3 oras bago marating ang tuktok o summit. Isa sa mga kakaibang katangian ng Mount Mariglem ay ang pagiging open trail nito. Dahil sa limitadong lilim, malakas ang tama ng araw kaya't mahalagang magsimula ng maaga para maiwasan ang matinding tirik ng araw sa trail. Tiyak na mapapawi naman ang pagod kapag narating ang summit. Sasalubungin ka ng panoramic view ng Zambales. Pero ang tuktok ng Mariglem ay simula pa lang ng adventure. Dahil pababa ng campsite, may madaraan ng 3 ilog na tila gantimpalang kapalit ng iyong pagod at pawis. Pwede rin magtampisaw para magpa-cool down. Bukod sa malinaw na tubig, ramdam mo ang kakaibang lamig na nagbibigay ginhawa pagkatapos ng matagal na pag-akyat. Combo Adventure at its peak.
Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.